through prayers. O Lord, samahan mo kami palagi sa aming prayer meeting, prayer and fasting. We love to hear, O Lord, lahat ng bagay na nais mo ipagawa sa amin. At alam ko, O Lord, na mayroong kang layunin sa bawat isa sa amin. And this church will grow according to your will, O Father. Salamat at tinuturuan mo ang bawat isa sa amin na maging malakas, Panginoon. Dahil darating ang araw, alam ko, O Lord, na walang silyang hindi po pwedeng upuan. Walang silyang hindi may nakaupo, Panginoon. I declare in Jesus' name, O Father. Hallelujah. Dahil kami po ay ilalaan mo sa mga bagay sa nais mong sa iyong kalooban na may share namin ang liwanag, ang kapahayagan ng iyong salita sa aming mga puso. Kaya po sa pag-aaral na ito, tutularan namin si Daniel kung paano mo binigyan, Panginoon, ng karunungan, binigyan ng kapamahalaan. According to your will, Panginoon, ay aming bibigyan buhay sa amin. Buhay sa ngayon, O Lord. Dahil yun ay nakasulat sa iyong banal na aklat. At alam namin na ito ay nangyari, Panginoon. You know everything. Yesterday, today, and the future, O Father. At ikaw ang nakababatid sa amin sa darating na panahon. Lord, nandito lang kami. Alam ko, O Lord, ang aming mga shortcoming, ang aming mga kahinaan. Alam namin, Panginoon, na gagamitin mo ang lahat ng ito, hindi upang kami ay manghihina, kundi upang lumakas, O Lord. Ano man kasakitan, ano man ang mangyari, O Lord, because you have set our heart, ay hindi mangingibabaw pa rin, Panginoon, ang pagkatawag mo sa aming mga layunin. Because we know you are God. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Wala na po kami ibang matatakbuhan. Kaya sa pag-aaral namin nito, Panginoon, ang mga kabutihang, mga aral na iakayag mo sa buhay ni Daniel ay isang paghamon sa amin. Dahil nangyari ito, mangyayari din po sa amin. Kaya, O Lord, ikaw ang masunod sa lahat ng buhay namin. At aking dinideclare sa panahon na ito, Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos na may control ng lahat, O Lord. You are in control of everything, O Father. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang dakilang masasalamat, buhat sa amin, at ikaw rin po ang masunod sa aming buhay. Maghari ka. At hayaan mo na kami ay bigyan mo ng isang pagkakaisa, Panginoon, sa aming isipan. Ang katotohanan, ang Espiritu. Please, Lord, na ang Espiritu mo ay nasa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay? Ito po yung verse natin, and gusto ko pong ihayag yung layunin kung bakit tayo mag-aaral sa hapon na ito, yung kaninang binasa natin. Sabi po dyan is, una is to study the life of Daniel. Kailangan pag-aralan po natin ang buhay ni Daniel, no? Kung sino siya, anong ginawa niya, ano nangyari sa kanya, at ano ang magandang lesson na natanggap niya sa Panginoon. Number 2 po is to learn how to govern and be a good steward. Pag sinabi po nating govern
and be a good steward is ito po yung hinahanap ng Diyos sa bawat mga mananampalataya dahil nga po ito ang kailangan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Okay, ang ibig pong sabihin ng govern, yung conduct the policy, action, and affairs of a state, organization, or people with authority, take control and command, rule, be in power, over, reign, and oversee. Sa maikling salita po, pamamahala yan sa isang kongregasyon, sa isang mga grupo, lalong-lalo na, kasi po ang sinabi dito is state, is sa buong bansa, no? So kung ang management ng, halimbawa, ang presidente, ganito, ganyan, ano, is maayos, ang tao ay natutuwa. Amen? Diba? Yung parang, ang aming presidente ay ganito, matulungin, maanuhin, ganyan, sa lahat ng bagay. So, you enjoy the management of the state, which is nagiging pakinabang sa atin dahil tayo po ay sumusunod sa isang maayos na pamamahala. At ang steward naman po is hindi yung nasa aeroplano steward din yun ay a manager or superintendent of another person's household. Ibig sabihin, medyo maliit lang ang kanyang grupo, parang gano'n, no? Sa bagong tipan po, ang ibig sabihin po ng steward sa Hebrew or Greek word ito is oikonomia. Hindi rin masarap yan. Hindi yan yung, ano ba yung kinakain? Okonomia. No? Derived from the word economy. Yung economy ng ating bansa. So, and New Testament means management of a household. Halimbawa, yung pamilya nyo, pag kayo ay magaling na steward sa pamamahala sa lahat ng isang family, ang nanay, ang tatay, ano ang nagiging bunga? Maayos. Masaya. Sabi nga po sa ano natin is, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kasaganaan. Amen? Kasi, ito ay talagang ibinigay ng Diyos sa atin ang pamamahala, di ba? Naalala nyo nung sa si Adan ay nasa garden, sa Eden, sabi ng Diyos ay ibibigay ko sa inyo ang pangangalaga to govern this paradise, no? So sila ang pinakaano doon, kung pagkasano, nag-govern, namamahala ng isda, no? Caretaker. Hindi, actually, dito papasok ang caretaker no? Yung is malaki yun Kaya lang, dadalawa lang nga sila doon, kaya hindi masyadong ito. Dito pag sinabi mo steward is within a group lang, na halimbawa is mayaman, meron silang tinatawag na, ano ba yung tawag doon? Yung namamahala, dahil wala silang time. Governess ang tawag din yung at yun ang namamahala doon sa bahay na yun. Okay. So yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At magsimula po tayo sa ating introduction na ang sabi nga, tingnan, i-imagine natin kung bakit tayo nandito sa Japan. Matanong ko nga, bakit ka nandito sa Japan? Ken, ba't ka dinala ng Lord dito sa Japan? Para mamuhay ng masagana. Okay. Para mamuhay ng masagana, umani ng yen, no? Yun ang unang-unang purpose natin, amen? Pero, hindi talaga yun, Ken, no? Hindi talaga yun. Ano lang yun. So, dinala tayo dito ng Panginoon na tingnan niyo yung paligid nyo. Maraming Diyos-Diyosan. At ang tao ay nabubuhay sa alam niyo na, di ba? Wala
although maraming Diyos-Diyusan, pati sila Diyos. Kasi pag sinabi nila, kailangan masunod. No? May mga ganong tao. No? Ang asawa ko, sinabi niya, I have a church in my heart. No need to go to the church. Maganda nga sana, kasi may church nga daw siya dito. Pero hindi na niya kailangan ng church. So, lonely cowboy ang tawag doon, ano? Kasi hindi po tayo, pwede tayong manatili sa bahay, no? Na magburi, magsamba, at mag-aral ng salita ng Diyos, no? But, what do you think kung nag-iisa ka lang? Sabi si Bisyo, at hindi ka tatawa ng ano, pag nagpapatawa si ganyan. Pag tumawa ka naman doon, pag nakita ka ng abay, nababaliw yata, ito tumatawa mag-isa. So, yun po yung mga mga nangyayari. Kaya kailangan natin ng fellowship, kailangan natin yung tao. Hindi pwede yung i-segregate yung sarili nyo sa ibang tao. Amen? Kailangan abutin nyo yung tao. Ang tawag sa no man in island, in one island, ano nga ba yun? No man island. No man, yun na nga. Hindi ako mahilig sa mga ganong ano eh. Alala ko lang. So, kailangan ng bawat isa ang tao. Kaya lang, kung sa paligid mo ay panay Japanese at panay may sariling Diyos, ano kaya ang nangyayari sa atin? No? Pero tayo nga, dinala dito, hindi lamang sa kasaganaan, Ken. Dinala tayo ng Diyos dito, hindi nyo manaanuhan. Because we are here to share the Word of God. No? Sa mga tao na hindi natin, nakikita natin na tayo lang ba ang masaya? Gusto nyo pa tayo lang masaya? Sabi ni Lord, dinala ko kayo dito sa Japan, hindi upang kumita ng yen, kundi upang makita ng tao dito sa Japan na kayo ay aking mga anak. Okay. At ipapakita nyo yung liwanag nyo. Dapat yung liwanag natin, Ken, hindi yung bombilyan gano'n-gano'n eh. Patay, sindi. Patay, sindi. Hindi pwedeng parang Christmas light, no? Yung ilaw natin. Kasi, hindi tayo, kahit tulad ni Daniel, itong pag-aaralan natin, siya man ay dinala sa Babylon dahil meron din purpose siya doon. Okay? Tingnan po natin ang kwento ng about Daniel. Nung bago dalhin si Daniel, ang Jerusalem, o ang Judah na nahati ang bayan ng Diyos sa dalawa, Judah and Jerusalem, is nasa Jerusalem si Daniel. Siya ay bata pa lang noon, no? Siguro kasing edad pa ni Ken? Ilan taon pa lang Ken? 18? Maaaring ganon. Kasi, siya ay na-scout ng kubkubin. Ng kubkubin is Lusubin, sinako. Ang bayan ng Israel, sabi nga ng Lord, pinabayaan niya, doon sa pinabayaan niya malusog ang Israel kahit na mahal niya. Kahit na ano yun. Dahil meron siyang lesson. Tandaan nyo, tulad ng sinabi ko kanina, even you are a Christian, if you commit sins, you still have a consequence. If you will not repent more than it is becoming heavier. No? Minsan nga, mayroon sinasabing, mabuti pag hindi mo nakilala ang Diyos. Dahil hindi mo alam. May reason ka. Hindi ko po alam yun eh. Diba? Wala naman nagsabi sa akin ng gano'n. Pero nung malaman mo ang katotohanan na ang Diyos ay ganito at ganyan at ganito, gumawa ka ng kasalanan, siyempre, sabi niya, wala kang lusot. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko nalaman yun eh. Kaya wala kang mai-reason out, no? So, yun po yung nangyari kay Daniel. At siya po ay kinuha
nakukup kasi, kumbaga sa ano, ginera nila yung ano, dahil wala na silang lakas at wala na rin si Lord sa buhay nila. Alam nyo, pag nagkakaroon kayo sa spiritual battle natin, pag kayo ay nawala ng lakas at kayo ay nagkasala sa Lord, no? Na ano is, hindi nyo, kaya nga sabi ko, huwag nyo patatagalin ng 24 hours. Hindi nyo alam kung ano gagawin ng Panginoon sa iyo. No? It is, doon kayo matakot. No? Kahit na yung maliliit na bagay, ne? Yung maliliit na bagay, hindi po pwede. Kahit na yung white lies, na inuulit ko. Ano nga ba yung white lies? Puting lisa. Puting lisa. Puting lisa daw, oh, sabi niya, white lies. No? Hindi na ako ganun sa amin. So, itong si Daniel ay kasama sa kinuha ng mga Babylon sa Jerusalem dahil siya ay maganda ang katawan, bata pa, at meron silang gustong gawin dito sa mga kabataan ito at isa na si Daniel, no? At mahaba po ang kwento ni Daniel. Isang bagay lang ang gusto kong iano sa inyo, kundi kung sino si Daniel at kung paano siya namahala, no? Yun lang ang tutumpuin natin dahil mahaba ang kwento nito. Si Daniel po ay may excellent na personal character, no? Tulad natin, ayaw din natin. At wala siyang negatibong mga bagay, no? Because sa umpisa pa lang is pinanigan na siya ng Panginoon. Pinili na siya because of the purpose of this coming, no? Alam ng Lord na ipapasakop niya before pa nasakupin. Alam ng Lord na isa siya sa magiging captives papunta sa Babylon. Kaya itong si Daniel ay hinanda niya para siya ang maging model doon sa kanyang pupuntahan. At sabi nga po dito is siya ay nangunguna sa mga magandang karakter. At ito po yung sinasabi natin, kaya siya ay pinili ng Diyos. At sabi po dito ni King Nebuchadnezzar, sa English po yan, namili siya ng mga tao na ititrain nila para, kasi ang training po hindi lang isang taon. Ang training ay umaabot ng 10 years para maging govern and become stewards ng Babylon. So, i-convert sila doon, no? Ng pagiging isang hindi Christian. Though, he is a Christian. So, ano ang naging role ni Daniel doon? So, yun po yung naging role niya at ito po yung gusto kong ilahad sa inyo na si Daniel had the character of a good leader. Ito nga po, no? Ano ba yung mga character ni Daniel? Ayan, may PowerPoint ako ba? Nawawala yung isang ano ko. Sabi niya dito, ano yung sinasabi niya? Nawala. Ayun muna. Confident governance must have a holy fear from God. Kailangan, kung ikaw ay magiging mamamahala, kailangan confident ka eh. Kasi tinitingnan ka ng tao eh. Wala yung aking ano. Nakulat dito sa baba. Being a good stewardship needs love. No? Kasi yung dalawang bagay na yan, hindi pwedeng magkalayo. At hindi pwedeng hindi bigyan ng kabuluhan sa buhay niya. Okay? So, punta po tayo doon sa character of a good leader, which is Daniel. Sa kapanahunan niya, sabi po dyan, his diet. Hindi po ito yung nagpapa-slim eh. Ang ibig pong sabihin niyan, kasi ano si Daniel doon sa pagkain, itatalakay natin ngayon, yung commitment po ito, hindi yung tungkol sa pagkain. Commitment. Ito po yung napakahalaga sa atin.
kung wala tayong commitment dito sa church, dudimoy ang mangyayari, no? Kailangan meron tayong pagmamalasakit, no? Sa ating church. Huwag nating tingnan ang tao kung ano ang ginagawa niya, kundi ang ating pong sundin ay kung ano ang magagawa natin. Amen? Kung ano ang magagawa natin sa church. Hayaan mo na yung hindi kumikilos dahil alam na nila kung hindi sila kumilos, siyong ka na. Bahala si Lord sa kanila. Parang ganon. Gumawa ka ng sarili mo as long as maganda yung ginagawa mo at magpapaalam ka. Amen? Yung po yung aking ginagawa nung ako ay unang mag-commit sa Panginoon. Sa dami namin noon is binibigyan ako ng revelation ng Panginoon sa mga bagay na ganito, ganyan. And gumagawa po ako ng ganito, ganyan. And then, pinapakita ko po yun sa leader. Parang paggalang, no? Hindi lang basta tayo susubo sa ganon. Pinapakita ko po, mayroon po akong parang ganito, okay po ba sa inyo? Pag sinabi niya hindi, guminasay, no? Kasi iyon po ang dapat nating no? Magbubuminasay tayo kung hindi, dahil siya ang nakakaalam. So, hindi natin Pero pag sinabihin niya, good work to, ganda nito, go ahead, di ba? That's commitment na pansarili natin, no? Napakahalaga po niyan. So, number 1 po is commitment. Sabi nga po dito sa, verse 1:8, he would not compromise on ritually unclean foods, but ate only vegetables and drank water only. Ito po si Daniel, because he is a Israelite, doon sa Israel, Montseron, ay yung tinatawag nilang tulad ngayon kung makikita niyo yung mga Hebrew, mga Hudyo, sila po ay hindi kumakain ng meat. Yun po ay nung unang panahon ay yun po ang ugali. Subalit, gusto ko lang paliwanag uli sa inyo about food na nang si Jesus ay nandito na sa ating New Testament, food, pwede kayong kumain ng anumang uri ng food na ipinagbabawal sa lumang tipan. Why? Sino ang may alam nun? Kaya natin pinapadalangin yung food natin because, yes, if Jesus will cleanse the food, no? Hindi na pwedeng, kasi paano yan? Noon kasi is ganito, ganyan. So, hindi kakain about dun sa dinuguan. Hindi ako kakain ng dinuguan kung walang puto. Yung isdang walang kaliskis. Marami pong mga nung unang panahon. So, noong unang panahon is okay po yan. Kasi po yun ang batas. But, ito nga po yung sinasabi, tandaan nyo, ang mga tao ay hindi nagbago through law sa batas. Kaya nang si Jesus ay dumating, hindi sa ipinaabulis ang batas, kundi lalong ipinatupad ito ayon sa pagmamahal. No? Pagmamahal. Lalo niyang pinalaki yung batas. But not with fear, but with love. No? Yung po yung tatandaan nyo, na hindi binabaliwala ni Lord ang batas, kundi minamagnify pa para sa ikabubuti, but not by words, by spear, or anything but with love. No? So yun po yung at kaya nga siya namatay sa krus, para dinala na yung lahat ng mga curses, sakit, lahat-lahat ng nayan, yun po yung sinasaan sa at kaya nga po, everything is okay sa atin. Tayo lang ang hindi okay. Amen? Kasi, nukuri pa sa atin yung ating mga sariling bagay na ayaw nyong isurrender sa Panginoon. If ever, no? Dati tayo ganito, ayaw pa natin, lumalabas pa rin yun, no? Dati mapag-husga tayo, lumalabas pa rin yung pag-husga. Because we can see things, no? Nakikita natin na hindi maganda, kaya nakakapag-husga tayo. But remember,
sinabi po sa Biblia na hindi tayo pwedeng maghusga. Ang Diyos lang ang pwedeng maghusga, no? Kaya, tikom yung labi natin at gumawa tayo ng mabuti at sikapin natin na umayon sa ating pinag-aaralan, hindi sa ayon ng mundo. No? So yun po yung layunin sa atin dito, na sabi nga niyan, hindi kakain ng unclean foods, but si Daniel, dahil isang Israelite, ito po, ang kwento nito ay nasa lumang tipan. Kaya po ito ganito, no? Ang sabi kasi, ang kwento po dyan is, siya po ay ititrain para maging governance o magkaroon ng role sa Babylon, no? Siya po ay napili sa isa. At ang sabi nitong namamahala sa kanila, kailangan kainin niyo yung pagkain ng hari, which is meat, wine, sarap mo. At everything na protein na, no? Dahil kailangan silang lumakas, no? Tumalino. At that time, siguro si Daniel is either 16, 17, or 18, no? Kasi 10 years bago sila isugo ng mga gawain sa Babylon. Okay. Number 2 po is, ano ang motibo, no? He did not take credit for interpreting dreams, but glorified God instead. Sabi po dito sa Daniel 2:27, babasahin ko na lang po kasi mahaba ito mga natin. Sabi po dyan, sumagot si Daniel, ang hiwagang hinihiling ng hari ay hindi maipaliliwanag ng sino mang pantas, inkantador at salamangkero o astrologo. 28, ngunit meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng hiwaga at sa pamamagitan po ng inyong panaginip ay inahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Nagkaroon ng dito si Nebuchadnezzar ng dreams na hindi maipaliwanag ng kanyang mga enkantador. Kita mo noon, panahon, meron ng enkantador. Ano yung enkantador? Salamangkero. Mayroon pong mga evil spirit na, no? Na pwede nilang gumawa ng magic. Parang magic, no? Gaya nung, nanonood pa kayo ng salamangkero? Wag na yung masyadong yun. Nagsasalamang ka. Lalo yung mga gumagawa ng magic. Although ang magic ngayon is, hindi po yun magic talaga. Parang, meron silang pattern na mabilis yung kamay, hindi nyo So, yun ang Pero yung magic na tinatawag talaga is yung mayroong kasamang evil is black magic na yun, no? So, hindi na po tayo dapat. Sabi niya dito, hindi niya tinaas yung sarili niya. Kasi nag-i-interpret siya ng in-interpret niya yung dreams ng hari, kaya nga siya ay dun sa Babylon, no? Kaya kailangan natin na hindi itaas yung sarili natin pag ginagamit tayo ng Panginoon. Amen? Amen po. Sarah po. Amen. Pag tayo ginagamit, hindi po tayo magtitik for granted na, uy, ako gumawa nun. Uy, ako may idea nun. Everything that is in you ay bigay ng Lord. No? Huwag nyo nga angkinin, kahit na ang buhay nyo, kahit na ang anak nyo, hindi nyo pag-aari yun. Yan ay pag-aari ng Diyos. Dahil siya ang may control sa lahat ng buhay natin. So kung ito si Daniel ay kung mababasa niyo yung dreams na yan na inano ni Nebuchadnezzar, napakaganda, kaya lang ang haba ng kwento niya. Kaya basahin niyo po 27 to 28 yan pala, no? Hindi 8 to, nakulangan ng 2. No? 27 and 28. Pag nabasa niyo yan, ang ganda niyan. Pakibasa niyo po at tatanungin ko yung makakapagbigay sa akin ng kwento niyan. Aba, merong bakto na. Ay, magbabasa kayo ngayon. Okay. Number 3 po is his honesty. Ano yung honesty? Matamis yun. No? Matamis ba yung honesty? Katapatan. He spoke the truth to authorities regardless of it
ang popularity. Ano po ibig sabihin nun? Is, basahin po natin ang Daniel 1, 9 to 14. 9 to 14. Pakibasa nga po, hindi ko pa nga nakalagay. Daniel 1, 9 to 14. Ay, may ba yung ano niya? May 114. Wala po yan. Kuminasay. 19 po yan, hindi 114. 19 to 14, no? Lumen, isang 1 na sobrahan ng type eh. Sumipag yung daliri ko. 9 to 14, pakibasa mo, maganda yan. Yung katapatan ni Daniel. Okay. Sino ang magbabasa? Asan yung Bible mo, anak? Walang Bible ko si ano, Kevin. Pero meron sa bahay, hindi naman dinadala. Ako lang nagdadala ng Biblia. Sabihin nyo na nga, Ma'am. English po eh. Ikaw. English. Ito meron kami. Okay. Sige, si Drex yan na lang. Oy, sandali. Tagalog. Ayan. Kaya pinarusahan mo kami dahil sa aming pagsuway, pagkat ikaw ay Diyos ng katwiran. 15 pa, Mami? 9 to 14. 9 to 14. 9 kara. 9 kara? 9 kara to 14. Yes. Diyan. Noong unang taon, 9. 9 wag Chapter 1. Chapter ano, Mami? Chapter 1. Chapter 1. Daniel 1, 9:14. Okay, better. Ano? Hi. iloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan kay Daniel. Nakalugdan at pagbigyan nito, ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin niyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagpalisin ninyo kami ng mga kasinggulang namin ng pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tignan ninyo ang magiging resulta. At nubok nga sila sa loob ng 10 araw. Okay. So, ito po yung tungkol dun sa katapatan ni Daniel sa kanyang pag-uugali na sabi niya is kasi ako ay isang Hebrew, no? Isang Israelitas. At hindi ako pwedeng kumain ng mamoy, manok, at mga kambing, mga ano. Kaya sinabi niya, subukin niyo muna ako at pakainin mo muna ako ng mga gulay. At subukin niyo ako pagdating ng 10 araw kung ang aking katawan, ang aking katalinuhan ay ano ang magiging resulta. So, yun yung ginano niya. At dito nga po, nakita yung katapatan niya sa kanyang commitment, sa kanyang pag-uugali bilang isang Israelite, no? Na hindi siya gumibap dahil sa masarap na pagkain because bawal sa kanila yon. Katapatan niya, nagsalita siya, at sinabi niya, pasensya na po kayo, hindi kasi ganito ganyan, kaya ganito ganyan. Kaya yon, naging matapat siya. Kaya yung naging result noon is napakaganda, no? Anong naging result? Perly, alam mo yon? Okay. Ang naging result, akala ko pa naman, magbabasa ka talaga ng Bible ngayon, ha? Ang naging result po doon sa hindi niya pagkain ng 10 araw ng pinapakain sa kanya ay siya po ang pinakamagandang katawan, pinakamalakas, at siya ay matalino.
So yun po yung nagiging resulta kapag tayo ay pinangahawakan natin yung salita ng Lord. Sa ating pong panahon ngayon, pag pinanghawakan nyo, yung inyong commitment, yung inyong character, yung inyong gustong sinasabi sa inyo ng Lord, makikita nyo may magandang result, no? Hindi ako naniniwala na kapag kayo ay nanalangin 3 beses sa isang araw, yan ang ginagawa ni Daniel, at kayo ay sumusunod sa mga utos ni Yahweh, at kayo ay nasa ayos palagi at nakatingin sa Diyos, hindi ako naniniwala na hindi kayo bibigyan dahil nasa Bible yan. Ang pangako ng salita ng Diyos ay prosperity and peace, no? Pero kung shortcoming tayo sa ating ginagawa, ilang beses kang nananalangin siya sa isang araw. Kaya kung hindi ko po minsan mabilang, katagluluto ako pagka meron akong naisip na manalangin. Okay. O sige. Ilang beses ka nananalangin, anak? Sa isang araw. Di ba tinuruan kitang manalangin? Ano yung sinasabi ko sa iyo? Ilang beses. Nakakalimutan. Sa isang araw? Aba, ang dami yata niya. Mukhang ano ka. Sigurado ka ha? Bawal magsinungaling. Isang beses. Isang beses. So, ang dami. Abay, bibilib na sana ako eh. Kaya bawal magsinungaling sa Lord bawal tayong magyabang. Oy, 5 beses ako nananalangin. Kung kaya kang patukan, papatukan ka. Sinungaling ka. Minsan nga, nakalimutan ko mag-pray sa isang araw eh. No? So, wag po nating dadaanin sa biro yung mga bagay na yan, Ken. Huwag tayo magbibiro pagdating sa mga bagay na yan. Kasi, baka tayo patukan ni Lord, no? Okay? So, yung po yung honesty niya, kaya nga siya po ay nabigyan ng magandang reward. Number 4 po yung discipline. Ito yung hirap eh. Self-control, discipline. No? Kahirap man ito, no? He continued praying daily even though it might cost his life. Dito po sa Daniel 16, dahil walang makita sa kanyang ang mga namamahala, kasi napili na siya sa isang tagapamahala sa ng Babylon. Isa sa pangatlo na namamahala bilang gobernador sa isang lalawigan. Yun po yung reward sa kanya. Ay, nagkaroon siya ng sa ibang tao na nainggit yung ilang gobernador doon. At wala silang maipintas. Kung ano yung talagang gusto nilang maipintas, hinahanapan nila ng butas si Daniel, pero wala silang maipintas. No? Ang tanging maipipintas lang nila yung panalangin ni Daniel sa maghapon araw-araw. Kaya sila po, kwento rin po yan, ay nagbalak sila ng isang patibong na sabi nga, kailangan gumawa ng laws para papirmahan kay Nebuchadnezzar, at doon nga po, meron na namang kwento doon. No? Kung sino makakapagkwento niyan, mayroong uling McDonald. No? Mami, gusto namin ng Evie, ha? Okay yan, basta masasabi nyo yung kwento niyan. Kailangan yung tama. Okay, number 3 po, number 5, his integrity. Ito po rin, maano ito, yung integridad natin. O hindi, ako ay Christian. Ako ay praise and worship. Integrity po yun. Kaya lang, tandaan natin, sabi niya, he had not interest in bribes or payoffs. Sige, paanoin natin yan? Kasi magandang boses niya. Sige, patayuin natin yan dahil, okay yan sa wala pong bribes, no? O hindi kayo pinatatayo because may maganda kayong boses, because ganito, ganyan. Kaya kayo tumatayo, ay kailangan ni Lord ang mga worshiper, no? And if you set your heart, your desire, dito sa integrity, ay hindi po natin, meron tayong integrity, but to the point na nakasunod tayo sa salita ng Diyos. Amen?
Pero pag iniba nyo yung integrity at kayo yung nagkaroon ng ano ba yun? Yung pakinabang. Para sa pakinabang nyo, para sa pleasure nyo, ay wala. Kayo ay, nagpapakitang tao lang, no? Yung po yung mga ugali ni Daniel. At sabi nga po dyan sa Daniel 6:3 to 5, babasahin ko po, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang dalawa niyang kasamang tagapamahala at ang gobernador ay humanap ng may bibintang. Ito po yung sinabi ko na kanina kay Daniel upang huwag matuloy ang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala siyang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Honest. Honest ba po tayo? Mukhang nag-iisip pa kayo no? Hindi kaya epic ka agad, no? Conviction kasi, no? Kaya sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya maliban sa kanyang religion. Number 6, meron pa po palang number 6, yung conviction. His conviction. He stayed committed to his friends and beliefs even as heroes told the ranks. A conviction is a belief that is considered true and worthy of maintaining regardless of the consequence. No? Daniel 2:48-49 po, sinasabi po dyan sa Daniel 8:48-49, si Daniel ay binigyan niya ng maraming handog, ginawang tagapamahala sa isang lalawigan at pinakapuno ng mga pantas ng Babylonia. 49, hiniling naman ito sa hari na sina Sardak, Mesak at Abednego ang pamahalain sa Babylonia upang siya ay makapanatili sa palasyo ng hari. Okay? So, yun po yung naging result. At sabi nga po sa Deuteronomy 31:6, kailangan tayong magpakatapang. Sabi niya, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. At ito po ay sinabi kay Joshua nung siya ay pumalit kay... Sino pinalitan ni Joshua? Walang makasagot. Sino ang pinalitan ni Joshua? Si Moises. Sino ang nagsalita ng si Moises? Oh. Pag nagtisiguro ako sa inyo, naku sir, sino ang pinalitan ni Joshua? Oh. Si Moises. Yun nga po, dito si Joshua, nung ipalit siya, kasi ang mentor niya si Moises, di ba? Pero nung ipapalit na siya, sabi ni Lord, huwag kang matakot. Kaya sa inyo, pag inuutusan kayo, huwag kayong matakot. No? Huwag kang matakot, Ken. Dito sa pulpito, basta God is with you, nobody will against you. No? No? Hindi, walang mga ano yan. Ano lang yan ng kaaway. Yung sinasabi sa iyo, uy, hindi ka po pwede dyan. Hindi. Pwede ako dito dahil pinili ako ng Lord. Sabihin mo nga, Sarah, hindi. Mag-aaral ako ng kaya ko yan. Anong ginagawa ko? No? Kung hindi mo alam, tanong mo kay Mami. Alin? Meron ka pa ba nun? Meron pa rin pala. Okay, pumunta po tayo sa second lesson natin. Sabi po sa second lesson natin is how to achieve good governance and stewardship. No? Paano natin matatamo ang governance at saka ang stewardship? Sabi niya dyan, you must love God. Sabi niya dyan sa Deuteronomy 6:5, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. How do you love God? Ken? How do you love God? Ayan o. Paano sa ibigin? Deuteronomy 6:5, ibigin ninyo siya ng buong puso, buong lakas, at
kaluluwa. Kasi kailangan natin yun eh. At sabi po sa Matthew 22:32, sumagot si Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Huwag ka lang iibig ng isang point lang. Iniibig ko ang Diyos kasi ng buong puso lang. Madalas buong puso niya. May kulang pa palang dalawa. Buong lakas at buong. Kasi bakit sinasabi niya yung ganon? Kasi tayo ay may katawan, may kaluluwa, may espiritu. Saan tayo kukuha ng lakas? Sa katawan. Yung kaluluwa, saan kukuha ng Sa espiritu. Kaya kailangan sa puso, sa espiritu, lakas at lahat na yan ay lahat, hindi lamang isang bahagi, no? Okay, number 2 po is must have faith. Ito yung pinag-uusapan namin kahapon. Pananampalataya eh. Okay. Sabi po sa Hebrew 11:6 about faith, tandaan nyo, pag sinabing faith, magbukas ka agad kayo sa Hebrew, no? Hebrew 11, lahat po yan explanation ng faith, no? Ano ng faith, anong mga nangyari doon sa at huwag kayong magdadaldalan. Makinig kayo rito, kayong dalawa. Ha? Kanina pa kayo, hindi kayo mabibili ng McDonald's. Okay. Must have faith at hindi kinalulugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mahanap sa Kanya. Amen? Amen. Ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Hindi sa kakulangan at sa pagsasalita. Okay? Number 3 po is must be prayerful. Yan nga kanina, sabi ko nga, 3 beses mananalangin. Lord, hindi na muna ako ngayon, isa lang. Kasi pagod na ako eh. No? May mga attitude tayo ganyan. Alam mo, i-divert nyo sa ganito. Halimbawa, tinatamad kayo. Mananalangin nga ako eh. Hindi naman sinabing manalangin ka ng 3 beses sa isang araw ng bawat panalangin ay 3 oras. Sinabi ba yun? Hindi. Ang sabi ko sa inyo, kung wala kayong time at kayo ay pagod at naisip, sasabihin nyo lang, Lord, thank you for this day. I have enough strength for my work. At salamat po sa lahat ng biyayang tinanggap ko sa buong maghapon na ito. It's just enough. It's just a second. No? Diba? Hindi yung pagbagsak mo ng oh Lord, thank you. Sabay bagsak ng ulo, no? Kasi, nakagawian na natin yun, no? Nakagawian na natin. So, sabi nga po sa 1 Thessalonica 5:17, maging matyaga sa panalangin. Ito po yung susi eh. Susi, yung katyagaan natin sa panalangin, para natin kinukulit si Lord. Sabi natin, Lord, nandito na naman ako, mananalangin ako, basta mananalangin ako sa iyo. At ang pananalangin, tulad nga ng tinuro ko kay Ken, is hindi yung parang nagro-rosary, kundi yung laman ng puso mo. Kung ano yung laman ng puso mo sa oras na ito, halimbawa, po kasi ako, naiinlove kasi ako ngayon, paano ba ito? Yun ang laman ng puso mo eh. Baka sabihin ni Lord, kanino ka nai-inlove? Yung po sa Yes, because it's the content of your heart. It's okay. Diba, Ken? No. Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo sa Lord. That is one way of praying. Pero bago yun, sasabihin mo muna, thank you, Lord, for giving me a time to pray. No? For giving me a seconds, a minute to pray. Yun, madali lang po ng mga yun. And then, alam mo, pag nagsimula ka na kasi, kapag hindi ka nagsisimula, wala pa eh. Lalong hindi ka makapagsimula. Pero pag sinabi mo, Lord, I'm here to pray. Hear my voice. Kasi, kailangan mong yugyugin yung sarili mo eh. Inaantok ka na at ganyan. Hear my voice, Lord, I'm here. Down on my knees. Alam ko, pag umano kayo niyan, baka ligligin kayo ni Lord. Baka kayo ay maiyak. So, just manatili tayo sa katyagaan ng panalangin. Isa po yan, susi. No?
Number 4 po is must be single-minded. Ano ba yung single-minded? Straight. Isa lang. Diretso lang. One way lang, ano? Diretso. One way, ano? Diretso lang, no? Sabi po sa Psalm 119:10, sabi po dyan is, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pababayaan. Okay? Mateo 6:24, sabi nga po dyan, pag single-minded ka, ito po yung ano dyan eh. Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan nga niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Okay. Ang mahalaga dito is yung hindi tayo balimbing, no? Yung nga sinasabi natin na, nakakalungkot pag minsan may nakikita tayo na only Sundays lang na tayo ay Christians. Pag Monday to Friday, hindi tayo Christian. So, yun ang nakakalungkot, no? Parang balimbing, no? Kasi nag-i-enjoy pa sa world. Hindi siya pwedeng hindi humiwalay sa world. Kaya hindi rin niya mahanap ang kaharian ng Diyos. Okay. And last po nga, ang last ng 5 is must know the source of wisdom and knowledge. Sino ba ang nagbibigay ng wisdom? Lord. Knowledge. Lord. Wala naman eh. Bakit ayaw nyo sumunod kay Lord? No? Yun kadali-dali lang. Sabi nga po sa Ephesians 5:15-17, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. Meron bang mangmang sa atin? Pero hindi po ito yung mangmang na walang laman ng utak. Ang ibig po sabihin dito ng mangmang is wala tayong kaalaman, kapatiran sa Diyos. Kaya tayong mangmang. No? 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. It's really nice na tayo po ay habang nandito sa mundo, alam ko naman na nagagawa niyo na po yung mga bagay na ating bilang isang Kristiyano. But sometimes, siyempre meron tayong mga bagay na hindi natin mabigyan ng kasapatan, kaya hindi tayo talaga paganap. At bilang pagkatapos po, sabi po dito is, ito. Basahin po natin ito sa pagtatapos natin. God led Daniel faithfully from the time he was a young boy. No? By the time of the Babylonian captivity, Daniel followed God throughout his life, and God not only blessed him with knowledge and wisdom, but bailed him out of dangerous and deadly situations. Daniel's love, faithfulness, and obedience. Do you love faithfulness and obedience in your life as a Christian? Ano? Hindi ako makasagot. Do you love? Sabi. Do you love? Sabi niya dyan, nasaan na ba akong tuloy? Faithfulness and obedience to God. Kailangan mahalin natin ang Panginoon ng may katapatan at pagsunod sa Kanya. Kasi sabi dito, obedience to God resulted in peace and prosperity and Babylon, just like Joseph and Egypt. Nang si Daniel ay maging gobernador, isa sa tatlong gobernador sa lalawigan ng Babylon, ay nagkaroon ng prosperity at ng kapayapaan dahil sa kanyang katalinuhan, because the Lord is with him. At tulad ni Joseph, nangyari ito, di ba?
doon sa Egypt na siya ay pinamahala bilang isang katiwala ni Parao at siya ay nagiring tagapamahala doon. Kaya, alam nyo, sa isang maliit na bagay, pwede kayong bigyan ng Panginoon ng pamamahala. And dihinoste, yung ating bagay na naangkin, lalo-lalo na yung mga talent nyo, no? Gamitin nyo yung talent na binigay sa iyo ng Diyos sa ikalalago ng kanyang ministry at sa ikaluluwalhati niya. Kaya, ito po yung natin sa, nato, God's sovereign. He was in control in Babylon. Tignan nyo, na-control ni Daniel ang sa Babylon, and he was being moving in history, controlling the destinies of people overseas. Despite any news report or personal stress, we can be confident that God is in control. Alam ko na ang buhay ninyo ay talagang sa pagtatrabaho na lang, sa pag-aaral at sa lahat, ay meron po tayong mga stress na dumarating. But to tell you the truth, ang nananatili. Kasi hindi lang po tayo dito titira sa mundong ito ng isang araw, isang buwan, isang taon, kundi hanggang sa tayo ay maging ganap. Kaya kailangan natin na ang mga bagay na tinuturo sa inyo at pinag-aaralan, lalong-lalo na ang pag-aaral ng Bible, ay kailangan nyong matutuhan upang inyong maunawaan ang relation natin sa mga taong pinili ng Diyos noong unang panahon at ngayong bagong tipan. Kamindig po tayong lahat at tayo ay pakikanta mo nga yung kasi may Japanese na kinanta yung halina. Kasi pumunta siya dito dahil narinig niya yung kanta eh. So ano ba yung Chinja? Oo, yun. Huwag yung sing. Yung Yes, no, that is Kantahan muna natin.